What's up mga kasagpa, and for today's video ay samahan niyo na naman ako at dadaanan natin ang Mount Kamuning at balita ko ay ito daw ay i-renovate dahil sa napakadelikadong lagay nito. At isang malaking shoutout sa lahat ng nakaranas o dumadaan dito sa Mount Kamuning ay check na talagang pagpawisan ka at syempre iba noon, medyo matibay-tibay pa at ngayon ay nakakatakot na dahil ito ay umuuga kapag dumadaan ang mga sasakyan sa ilalim. So talagang hindi na po ito safe mga kasagpa. At ayon sa balita, ipinag-utos na ito ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At busy din si Kuya na nagtatrabaho sa big network. Grabe ang shooting dyan. At pagpapalit ng tinaguriang Mount Kamuning footbridge sa Quezon City. Siguro ang mga malaking dahilan dito mga kasagpa, unang-una dito hindi talaga siya accessible para sa lahat. Ang kasalukuyang footbridge ay may taas itong 9 metro, katumbas ng 4 na hanggang 5 palapag ng gusali na nagiging hadlang sa mga senior citizen, persons with disabilities or PWDs at iba pang may mga limitasyon sa paggalaw. At nakakatakot din ito mga kasagpa dahil kung kayo mismo ang pumunta dito ay talagang umaalog-alog ito kahit mahina lang naman ang hangin. Syempre delikado at hindi comfortable. Napansin ito ng ating Transportation Secretary Vince Dizon na ang footbridge ay umuuga kapag may dumadaang sasakyan sa ilalim at nagdudulot ng kaba sa mga tumatawid. Bukod dito, madilim ito sa gabi at madulas tuwing tag-ulan na nagiging sanhi ng panganib sa pedestrian. At dahil siguro sa sobrang dilim at muntik ko na ring maapakan mga kasagpa, may tae talaga dito ngayong araw na ito at grabe naman, walang respeto yung nagdudumi dito, muntik ko mang maapakan. So dahil lang siguro sa walang ilaw, kaya nagawa siguro na tumai dito at sana gamitin mo ang respeto kung sino ka man. Okay, simbolo din ito ng kawalang pansin sa mga pedestrian. Ang footbridge ay naging paksa ng mga biro at mga memes online, kabilang ang mga hiking stunts tuwing Abril or Falls Day. Kasi isang Dutch diplomat pa nga ang nagpahayag na ito ay patunay na kapabayaan sa mga pedestrian. Dahil kung mapapansin natin mga kasagpa, meron talagang tao ditong nagsusuot pa ng mga costumes at nagrepresent. Yung akala mo ay pupunta talaga sa malaking gubat ay nandito lang naman pala sa Mount Kamuning. So tama naman yung ibang kasabihan ng isang Dutch diplomat na nagpapahayag ito ay patunay kapabayaan sa mga pedestrian. At pinapangako ito mga kasagpa na maging mas maayos at alternatibo ayon sa ating DOTR. Ang pagpapalit na footbridge ay mas mababa. Magkaroon din daw ito ng elevator at direktang konektado sa EDSA bus carousel. Wow mga kasagpa, talaga namang malaking tulong ito lalo pat sa ating napakaraming commuters na nagkalat dito mismo sa loob ng Metro Manila. So ayun, magandang plano ito dahil direkta ito sa EDSA Bus Carousel Kamuning Station upang mas maging accessible at ligtas para sa lahat ng gumagamit. So talaga namang napakagandang opportunities nito mga kasagpa kapag ito ay matapos na balang araw. Ang utos na ito mga kasagpa ay bahagi ng layunin ng administrasyon na gawing mas maginhawa at ligtas ang mga pasilidad para sa mga pedestrian at commuters. At inaasahan itong sisimulan ang konstruksyon ng bagong footbridge ngayong taon. So ito ay napakalaking tulong sa ating mga kapwa commuters mga kasagpa. Ay tiyak na malaking ginhawa ito lalo na sa ating
napakaraming commuter sa Metro Manila. Maraming salamat po mga kasagpa. At ito lang muna ang ihahatid ko na balita para sa inyo at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking official YouTube channel, Mr. Kasagpa. God bless you and maraming salamat sa panunood. Goodbye.